Sa ilalim ng maliwanag at maliwanag na liwanag ng buwan. Isang babae ang lumilipad sa ibabaw ng White Demon Castle, at tinawag niya ang lalaking nasa ibaba niya, na hinihingal, White Demon Saint Chen-bai. Sinabi niya na ang kanyang pagkabigo sa misyon ay naglagay sa kanya sa napakasamang kalagayan at inutusan siyang pumunta sa impyerno. Nagulat si Chen-bai nang marinig niya ang sinabi ng ginang. Hiniling niya sa ginang, na siyang Lady Goddess of Darkness, na maghintay at hiniling na isaalang-alang niya ang kanyang nakaraang mga nagawa upang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit idineklara ng Lady Goddess of Darkness na ang mababang tao ay walang karapatang humiling ng mga pagkakataon, kaya ang kanyang White Demon Castle ay mapapawi kasama ng kadiliman. Ang kadiliman ay nagsimulang tumaas mula sa ibaba at nagsimulang kainin ang White Demon Castle. Napaungol si Chen-bai sa sakit nang magsimulang gumuho ang konkretong sahig na kinatatayuan niya habang nahulog siya sa kadiliman. Nagprotesta si Chen-bai na natapos niya ang halos 100 mga gawain para sa Lady Goddess of Darkness, ngunit dahil lamang sa isang pagkabigo, siya ay mapapawi. Nagsimulang magkawatak-watak ang katawan ni Chen-bai. At nang mapagtanto niya na ang lahat ng iyon ay nangyayari dahil lang sa siya ay isang hamak na tao, nangako siya na tatanggihan niya ito at hindi siya magpapasakop. Habang ang semento ay nahuhulog patungo sa isang pool ng tubig, si Chen-bai ay lumulutang dito at tumatawa. Nag-hysterical siyang tumawa, bagamat ang itaas na bahagi na lang ng katawan niya ang natitira. Tinawag ni Chen-bai ang Lady Goddess of Darkness. Heloise, ikaw maitim na asong babae, guguluhin kita, sabi niya na may nakakabaliw na ngiti sa mukha, habang nakataas ang gitnang daliri. Ngunit bago niya matapos ang pangungusap, ang nasabing maitim na asong babae ay tumapak sa kanyang dibdib, nilubog siya sa tubig at naiwan lamang ang kanyang braso na nakalabas na nakataas pa rin ang gitnang daliri. Dahan-dahan, lumubog siya ng mas malalim, nababalot ng walang katapusang kadiliman. Unti-unting natutunaw sa mga bula ng tubig, ngunit bago tumigil ang lahat tungkol sa kanya, may nangyari. Reverse. Ang hourglass pendant na nakasabit sa kanyang lig ay kumikinang ng husto. Pumunta ka sa impyerno. Sumigaw si Chen-bai, mabilis na bumangon na parang nakatakas lang siya sa isang bangungot, ipinapakita pa rin ang kanyang gitnang daliri. Ngunit pagkatapos, sa lumawak na mga mata, napagtanto niyang wala na siya sa parehong lugar. Teka, hindi ako patay. Nasaan ako? Ang aking dorm room sa kolehiyo. Paano ako napunta dito? Hindi ako pinatay ng asong iyon. Ang mga dekada ng pagsubok ay parang totoo. Hindi ba ito maaaring maging panaginip? Tama, naisip niya, nakatingin sa paligid. Pagkatapos ay may pumasok sa kanyang isip. Teka, ang hourglass, napabulala siya, at pinagmamasdan ang pendant na nakasabit sa kanyang lig. Ang orasang ito ay nakuha 20 taon pagkatapos dumating ang universal na kalooban, nang magsimula ang paghuhukom. Ito ang pinakanatatanging bagay na nakita ko. Hindi ito nagpapakita ng anumang mga katangian at hindi ito maaaring sirain, kaya palagi ko itong itinatago sa akin, naisip niya, na sinusuri ang item ng maingat. Naalala ko na ang buhangin ay nasa ilalim, hindi ito tumutulo kahit na nakabaligtad, ngunit ngayon ito ay nasa itaas. Ang buhangin ay umaagos pabalik. Ang oras ay bumabaliktad. Ang kasalukuyang oras ay kinuha ng aming bida ang isang cellphone na malapit sa kanyang kama at sinuri ang petsa at oras. Iniisip, Hunyo 5, 2003, 10 araw bago dumating ang universal na kalooban at ang simula ng paghuhukom. Pagkaraan ng 10 araw, sa ika-15 ng Hunyo, opisyal na darating ang universal na kalooban at sisimulan ang paghuhukom. Mahigit 70% ng sangkatauhan ang mamamatay. Ang mga kislap ng nakaraan ay tumakbo sa kanyang isipan gaya ng kanyang iniisip. Paggunita tungkol sa mga pangyayaring nagbabago sa mundo, ang mga namatay na tao ay magiging iba't ibang mga zombie at halimaw. At lahat ng kumbensyonal na armas ay mabibigo, masasaksihan ng mundo ang pagkawala nito sa loob lamang ng isang gabi. Gayunpaman, kasama ang mga panganib ng universal na paghuhukom ay dumating ang mga pagkakataon. Ang mga nakaligtas ay magigising ng mga likas na kakayahan.
Maraming mahiwagang kagamitan at bagay mula sa iba't ibang kopya ang bumabarin sa Earth. Kasama ang universal na kalooban, ang magagandang bagay na ito ay nakakit pa ng isang Diyos na kumokontrol sa mga tuntunin ng universo. Ang mga Diyos na ito ay hindi maaaring direktang makialam sa paghuhukom, kaya't hinihikayat nila ang mga tao sa ilalim ng dahilan ng proteksyon, sinusubukang makakuha ng mga benepisyo mula dito. Sa nakaraang buhay ko, hindi ako malakas. Matapos magbayad ng malaki, sa wakas ay pumasok ako sa ilalim ng utos ni Heloise. Desperado kong natapos ang mga gawaing itinalaga niya, sinusubukang pagbutihin ang aking katayuan. Ngunit hindi ko inaasahan na mabubura dahil lamang sa isang nabigong misyon. Nagsimulang mag-browse si Chen sa internet, sinusubukang unawain ang sandaling bumalik siya. Ang mga bagong uri ba ng rabies o zombie mula sa isang pelikula? Ang mga pasyente sa unang ospital sa Jiangcheng ay nababaliw at nakakagat ng mga tao. Hindi ka panipaniwala. Nagising ang isang bangkay sa gitna ng forensic dissection sa coroner's office sa Jiangcheng. Ilan ba sa mga post at mensahe ang nakita niya, ngunit walang nanginginig sa kanya. Ang unang bagay na pumasok sa kanyang isip ay, sa pagkakataong ito, dapat akong maging mas malakas. Sapat na malakas upang hindi umasa sa sinuman o sinumang Diyos na may determinadong pagtingin sa kanyang mukha. Naisip niya, hindi, ako ay magiging sapat na malakas upang durugin maging ang mga Diyos sa ilalim ng aking mga paa. Maghintay ka lang, Heloise. Sa pag-iisip ng misyon na ito, isinuot ng aming bida ang kanyang hood at maskara at nagsimulang ibalangkas ang kanyang plano ng pagkilos. 10 taon pagkatapos magsimula ang paghuhukom, may nag-claim na nakatuklas ng tanging paraan upang i-upgrade ang mga likas na kakayahan. Sinabi niya na 10 araw bago magsimula ang pagsusulit, ang mga likas na kakayahan ay tunay na naging epektibo at kung may nakatuklas at gumamit ng kanilang likas na kakayahan, maaari nilang i-upgrade ang mga ito. Sa aking nakaraang buhay, ang aking likas na kakayahan ay paglaban sa antas-i na mga virus. Ayon sa pamamaraang ito, sa palagay ko ay i-upgrade ang aking likas na kakayahan. Dapat kong gamitin ang virus upang maisaaktibo at palakasin ito ng maaga. Habang naglalakad sa koridor ng ospital, huminto si Chen sa isang sulok, sumilip sa dingding habang nakikinig sa isang doktor at isang nurse na nag-uusap. Ang ganitong mga kakaibang sintomas, tunay na hindi pa nagagawa, sabi ng doktor na nagbabasa ng chart ng pasyente. Pakiramdam ko ang pasyenteng ito ay diretso sa isang pelikula, sambit ng nurse na may nag-aalalang tono. Samantala, sa loob ng silid na kanilang nakaharap, ang pasyenteng pinag-uusapan ay ginapos ng ilang mga panali, pinigilan sa kama na nagsagawa ng napakalaking puwersa upang makalaya. Kinagat niya ang tela sa kanyang bibig habang nakaumbok ang kanyang mga ugat. Sa katunayan, isang zombie, naisip ni Chen habang pinagmamasdan niya ang pasyente, pagkatapos niyang makapasok sa silid. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang hiringgilya at tinusok ito sa ugat ng lalaki na kumukuha ng kaunti sa kanyang dugo habang sinasabing, upang gamitin at sanayin ang aking likas na kakayahan sa paglaban sa virus, maaari lang akong umasa sa iyo. Ito ay dapat na sapat upang maisaaktibo ang aking likas na kakayahan. Ang dugo ng lalaki ay talagang isang lilang likido na may maliliwanag na batik, malinaw na hindi na tao. Ito ay dapat na sapat upang i-activate ang aking likas na kakayahan, naisip niya, tinitingnan ang buong hiringgilya. Ang aming bida ay nagtungo sa dormitoryo ng ospital. Pagdating sa isang silid na may ilang mga higaan na kama, bumubulong sa kanyang sarili, walang tao sa dorm. Alam kong nagpuyat sila buong gabi. Pagtingin sa siringe sa kamay niya, sabi niya ulit. Kung mali ang teoryang ito, baka mamatay ako dito. Ngunit sa isang pagsabog ng nakakabaliw na tapang, naisip niya, kalimutan niyon, at itinurok ang hiringgilya ng likido sa kanyang braso. Habang pumapasok ang sangkap sa kanyang katawan, ang kanyang mga ugat ay naging pantay na lila. Bago ang pag-reset, nahirapan ako sa loob ng mga dekada bilang isang mahina, halos hindi nakaligtas hanggang sa wakas ay nakagawa ako ng ilang pag-unlad. Kung maaawikin ko muli ang likas na kakayahan ng Rango E sa pagkakataong ito, kahit na alam ko ang hinaharap, mamimiss ko ang mga pagkakataon dahil sa pagiging masyadong mahina. Walang laman ang syringe.
Itinurok niya ang lahat ng sangkap sa kanyang katawan. Ang kanyang mga ugat ay nakaumbok at naging lila, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pakikibaka laban sa sakit hanggang sa may tumawid sa kanyang isipan. Upang magsimulang muli at mahina pa rin, baka mamatay na rin ako ngayon. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig, nang hina ng paglaban. Nagpupumilit na maging isang bagay na higit pa sa isang marupok na tao, natagpuan niya muli ang kanyang sarili sa lawa ng kadiliman kasama si Heloise sa kanyang harapan, naglalakad patungo sa kanya habang siya ay gumagapang, sinusubukang tumayo. Halika, Shenbai, talikuran ang paglaban at yakapin ang kadiliman. Bilang isang tao lamang, ang pagiging bahagi ng mga anino ay ang iyong pinakaangkop na wakas, ipinahayag ng Lady of Darkness, na nakikipag-ugnayan sa kanya. Ngunit ang tao ay dahan-dahang tumugon, nauutal at nagpupumilit na bumangon, Heloise, sasakupin kita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Heloise at tinanong kung paano siya nahulog dito. Lumipas ang ilang oras at sumikat ang araw. Maaliwalas ang kalangitan habang pinaliliwanagan ng araw ang balkonahe ng dormitoryo kung saan nakatayo si Chen, na baluktot ang kanyang postura. Bumukas ang pinto ng dormitoryo at nabaling ang atensyon ni Chen. Mabilis na pinihit ang kanyang ulo upang ipakita ang dugong tumutulo mula sa kanyang bibig, puting mata, at pulang ugat na nakaumbok sa kanyang mukha. Tatlong batang lalaki na pumasok sa silid ang tumalon at sumigaw, lubos na natakot sa nakita. Ano ang nangyayari? Nagtanong ang nasa gitna na nakaasul na kamiseta. Ang nasa kanan na nakasuot ng puting kamiseta at salamin ay nagtago sa likod ng pinto, at ang nasa kaliwa na nakasuot ng pulang sweater ay kumuha ng walis at kumuha ng posisyon sa pag-atake. Nabaluktot pa rin ang mga kamay ni Chen nang tawagin ng isa sa kanila ang kanyang pangalan, Shenbai. Sapat na yon para gisingin siya at mabawi ang kontrol sa kanyang katawan. Ang tatlong lalaki at si Chen ay tahimik na nakatitig sa isa't isa hanggang sa sinabi ni Chen na may maruming mukha at nakaumbok na mga ugat, bumalik ka na. Maghuhugas ako ng mukha, anya, patungo sa banyo na nakangiting mukha. Nang nakasara ang pinto, ang aming bida ay pumunta sa salamin at ngumiti ng hayagan na may pahiwatig ng pagkabaliw sa kanyang mga mata. Gumana ito, tama ang teoryang ito, hindi ako pinatay ng zombie virus, matagumpay na na-upgrade ang aking likas na kakayahan. Nagtataka ako kung anong antas ang magiging likas kong kakayahan pagkatapos ma-awakening, naisip niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay isang maliwanag na liwanag ang nagpapaliwanag sa kanya ng malakas habang may inihayag. Shenbai, binabati kita sa pagiging pioneer, pagtanggap ng pioneer title, at pag-awakening ng maaga. Nagulat si Chen at naisip, ito ang boses ng Universal Will, nagising ako. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinahayag, buksan ang interface ng pamagat. Nabasa ang interface, Pioneer, ang mga nakatuklas, gumagamit, at nagsasanay ng kanilang mga kakayahan bago magsimula ang pagsusulit ay maaaring magkaroon ng titulong ito. Ang lahat ng mga katangian ay tumataas ng 5%. Ang pagtaas ng kita sa karanasan ay tumataas ng 0%. Maaaring gisingin ang panel ng katangian ng maaga. Binasa ni Chen ang isang patagilid ng ngiti at naisip, pagtaas ng porsyento, isang perpektong pamagat. At pagkatapos, ang panel ng likas na kakayahan, sa mga mata na umaasa, tumingin siya sa panel. At pinindot ng husto kaya nabasag ang lababo habang nagbabasa. Innate Ability Panel, Monarch Virus na may ranggo ng SSS. Monarch Virus, ang pinakamakapangyarihang kakayahan ng elemento ng virus. Maaari silang sumipsip, gumamit, magmanipula, magbago, at lumikha ng mga virus, ngunit sa kasalukuyan, mayroon lamang akong kakayahang sumipsip ng mga virus. At ang hanay ng pagsipsip ay napakalimitado. Naisip ni Shenbai, habang pinapanood ang kanyang kamay na naglalabas ng mga sinag ng lilang kulay, kailangan ko ng malaking halaga ng mga virus upang madagdagan ang aking kakayahan. Ang ospital ay natural na pinakamagandang lugar upang makakuha ng mga virus. Pagkatapos ay umalis siya sa silid at nagtungo sa ospital. Ngunit hindi nagtagal ay may nakagambala sa kanya. Isang serye ng mga tao na tumatakbo sa kawalan ng pag-asa palabas ng lugar na sumisigaw ng tulong. Tumakbo. Nakakabaliw, baliw.
Hanggang sa huminto sandali ang isa sa mga lalaki, at sumigaw kay Chen, may mga zombie, at idinagdag pa niya na ito na ang katapusan ng mundo. Mabilis na nakuha at inulit ng aming bida ang kanyang atensyon, mga zombie. Sa pagtingin, nagsimula siyang mag-isip, naalala ko ngayon. Sa aking nakaraang buhay, narinig ko ang mga tao na nagsasalita tungkol dito. Ang pangalan ng tatlong kakaibang pangyayari na nangyari sa Jiangcheng bago ang paghatol. Isa na rito ang nakahiwalay na ospital, at naisip niya na ito dapat ang nakahiwalay na ospital. Ang lalaking nagbabala sa kanya ay sumigaw, "Uy, ano ka?" Habang si Chen Bai, na may matagumpay at malisyosong ngiti, ay tumakbo patungo sa ospital na nagsasabing, "Mukhang dumating ako sa tamang oras." Ang aming bida ay tumalon patungo sa isa sa mga nahawaang tao. At ibinaba sila sa balkonahe ng ospital, inilagay ang kanyang kanang kamay sa mukha ng zombie. At hinawakan ang balat nito gamit ang kanyang mga daliri. Ginamit niya ang kakayahan ng Monarch Virus Talent Skill, na may kasanayang tinatawag na virus absorption. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga zombie virus, maaari siyang makakuha ng mga puntos ng virus at magagamit niya ang mga ito sa pagpapalakas ng kanyang mga kakayahan. Nakangiti habang ang kanyang nakakakuryente ay konektado sa zombie, sinabi niya, mahusay. Pagkatapos ay tumayo siya at hinarap ang iba pang mga zombie na tumatakbo patungo sa kanya na nakakabaluktot at sinabi niya sa kanila na ngayon wala sa inyo ang makakatakas. Samantala, sa restroom ng ospital sa ika-4 na palapag, sinubukan ng isang grupo ng mga zombie na pumasok sa isa sa mga banyo. Tapos na, tapos na. Hindi na magtatagal ang pintong ito, sabi ng doktor na nakasuot ng puting damit na may blonde na buhok, nanginginig ng mapilit habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Walang paraan, mamamatay tayo, naisip niya, alam niyang ilang pulgada na lang ang layo ng kamatayan sa kabilang bahagi ng pinto. At marahil ang pagsasakatuparan na ito ang nagdulot sa kanya ng isang baliw na ekspresyon. Lumingon siya, nagsimulang tumawa ng baliw at nakatingin sa mga kasama niya. Ano ang dapat nating gawin? Sinabi ng isang nurse na may maikling mapusyaw na pulang buhok. Hinawakan ang kanyang nag-aalalang mukha, nakaluhod pa rin sa sahig, Direktor. Direktor Lai, ano ang mali sa iyo? Sinabi niya, na napansin ang abnormal na pagtawa at ang mabigat na paghingal ng lalaki. Hanggang sa sumugod ito sa dalaga, na ngayon ay nagpapakita ng isang baliw na ekspresyon na may nakakabaliw na tawa na nagsasabing, matagal na kitang hinahabol. Hindi ka pumayag. Ngayong malapit na tayong mamatay, bakit hindi mo ako hayaang magsaya bago tayo umalis? Pinoprotektahan ng batang babae ang kanyang sarili gamit ang kanyang braso habang nakasandal ito pabalik na nagsasabing, Liu Feng, nabaliw ka na. Anong kalokohan ang pinag-uusapan mo? Ngunit bago niya ito mahawakan, isang baluktot na kamay ang sumabog sa pintuan ng banyo. Lumikha ng isang butas at inihayag ang mabangis na zombie sa likod ni Liu Feng, na may hitsura ng purong takot sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Ayokong mamatay. Ayokong mamatay, Anya. Sa isang duwag at desperadong hakbang, hinawakan ng direktor ang kamay ng kanyang katulong. At itinapon siya sa zombie sa harap niya, itinulak ang kanyang katawan palayo habang sumisigaw, Ayokong mamatay. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa bintana, iniisip, ika-4 na palapag, ito ay ika-4 na palapag lamang. Ngunit sa likuran niya ay isang zombie na humahabol sa kanya, gutom at wala sa kontrol, bago siya makarating sa bintana. Hinawakan siya ng isa sa mga zombie, at bumagsak sa salamin, ang kanyang katawan ay ibinaon sa mga basag na salamin. Nakabitin ng masakit at pinapanood ang mga katawan ng zombie, sa unang palapag. Mga katawan na malaya, ngunit walang buhay. Ang kanyang kapalaran ay kamatayan sa alinmang paraan, ngunit marahil para sa isang tulad niya, ang pagdurusa ng pagiging nakulong doon ay kung ano ang nararapat sa kanya.